Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Paolo, may bisita ka. Mga taga Maynila. Mhm. Tao ni Arnold yun. Siguro kung ikaw ang bodyguard ni boss buhay pa rin siya hanggang ngayon. Biruin mo, sa hotel pa nangyari. Yung matanda pa nga nakaganti ng putok. Yung bodyguard, buhay pa ba? Nauna pa kay boss Ang bilis ng atake. Kaya nga atake kasi mabilis. Dapat natunugan niyo yung plano. Kamusta si Arnold? Di ayun. Dinibdib ang pangyayari. Pero sa tingin ko, okay naman siya. Safety ba siya? Nandun ako. Nandun ang grupo. Pero kailangan ka daw niya. Mahirap pa para sa akin. Mainit pa ako sa Maynila. 10 taon na nakakaraan. Nakalimutan na ng mga pulis yun. Mahirap magkumpiyansa. Isa pa. Okay na ako dito. Paolo, yun ang bili ng matanda bago siya namatay. Kailangan ko ni Arnold. Mang Frankie, sasaglit muna ako ng Maynila. Babalik ako agad. Baka hindi ka payagang bumalik dito ni Arnold. Ayoko ng gulo sa Maynila. Okay na ba yung hapunan nyo? Okay na okay. Payless Instant Mami. Madaling lutuin. Mabilis makabusog.
Paolo, siya nga pala. Hindi ba sabi mo, may tinatakbuhan kang kaso? Ano nga ba yun? Babae ba? Hindi ho. 10 taong tayong magkasama. Ni minsan, hindi mo sinabi sa akin ang dahilan. Wala. Maliit na bagay lang. Paano mo nalaman? Naka-combat part kayo. Handang sumibat. Halos ang may bibirahin. Hindi ako nagkamali. Mr. Guerrero? Paulo Guerrero? Eh, ano ngayon sa'yo? Kayo, sir? Eh, ano ngayon sa'kin? Pinasusundo po kayo ni Mr. Torrevilla. Huwag mo nga alisin yung mga kamay mo sa manibela. Oo. Susunod huwag ka pabigla-bigla. Sige. Diretso tayo. Opo. Hindi ako sumasakay sa likod. Sorry, sir. Dumudugo ilong ko. Oh, Paolo. Welcome home. Paolo, Home? Bisita lang ako rito. Sa rancho na bahay ko. Ikaw naman, oh. Tara. Hindi na lang namin pinaalam sa'yo pero 3 na lang kami natitira sa grupo natin. Si Abad at si Veles, napasabak sa mga pulis. Ayun, timbog. Si Danny Boy naman. Sa munti. Si Ferrer at De Los Santos, nag-TNT na lang. Hoodlum sa New York. Yan bangka ng kami ni Mr. Torrevilla. Walang bulto. Tumimik ka. Baka marinig ka. Eto, may bulto. Pwedeng anahin ng bala katawan mo. narinig pala ako. Anong ibig sabihin nun? May bulto ka raw. At ang laki mong gago.
Dito na pala nag-uopisina si Arnold. Pero hindi niya ginalaw yung mga gamit ng papa niya. May nadagdag nga lang. Paulo! Kaya na-meet siya. Yun ang uling bilin niya. Ingatan mo yan, Arnold. Ingatan mo siya kung paano ko siya iningatan ng buhay pa. Nang matawagan kita. Hindi ako magtatagal dito, Arnold. Mas kailangan kita ngayon kaysa ng buhay pa si Papa. Dito ko muna, tulungan mo muna ako. Pamasahin pa yung pinundar niya. Isasabihin ako sa'yo pero mukhang hindi ka panipaniwala. Andito yung katawan ko ngayon pero yung puso't kaluluwa ko naiwan sa rancho. Sanay ka namang walang puso't kaluluwa. Ito naman, biro lang. Alam mo, kung pinagsaraduhan mo na ako ng pinto, pagbuksan mo naman akong bintana. Umuwi ka na muna. Pag-isipan mo. Saan ba uwi? San Juan? Kukuha ka ng kwarto sa 5-star hotel. Dala ko naman to eh. Makukontak mo ako kung nasan man ako. Dito na lang ako, sir. Hintay ko na lang kayo. Wala na akong pupuntahan. Bumalik ka na sa garahe mo. Hanggang alas 12 po yung renta ng sasakyan na to. Hindi na ako alis. Sir, pakipirmahan na lang po itong trip report. Kay Mr. Torrevilla ko na lang ho ito papipirmahan. Brad, Arnold to. Bakit? Kita tayo sa makalawa. Masusunod kita. Sige. Ay naku ate, at least yung mga bata mukhang nakaka-recover na. I don't know. It's a very abnormal time for them. Yes, but things will eventually go back to normal. Madaling sabihin yan. But ako mismo, I feel na hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi na muna ako aalis papuntang LA, ate. Ayan, nag-postpone ka na naman. Malamang di na naman yan matutuloy. Paano ko naman kayo iiwanan? Not at this time. I can cope with things. Remember, yung postpone mentality mong yan, ang dahilan kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Enjoy life, Diana. Ayoko maging pabigat kami sa'yo. Hindi kayo pabigat sa akin, ate. I turned down marriage proposals in the past dahil hindi ko pa natatagpuan si Mr. Right. You made being mother and father to my kids your second career. Nahiya na ako sa'yo, Diana. Naubos kasi ang oras namin ni Alfred sa negosyo. Ay, naku, ate. I'm really not complaining. Sige ka, baka mauna sa'yo si Christine. Ay, naku. Your daughter is so liberated. Kagaya ng mga kabarkada niya. Kaya nga hindi nakakagulat na hindi nakakatagal yan sa isang boyfriend. Bakit? Ilan na ba naging boyfriend yan? Don't worry, ate. Wise at maingat si Christine. Paano na kaya kung wala ka? Alfred is gone. Marami pa akong di nalalaman tungkol sa kanya. Kami lang ang pamilya niya. I want that clear.
Pero madami pa rin sikreto si Alfred, Diana. Ate, hindi mo na kailangan malaman ang mga yon. Anong ginagawa mo sa likod? Paolo? Bye-bye po. Henry, bye-bye! Bye-bye. Ingat kayo, ah. Bye! Bye, sis! See you! Come on, hurry up! Okay. Kuya, ba't di ka nakauwi ng libing ni Mama? Delikado pa para sa akin nun. Ang hirap ng nag-iisa. Sorry, Selena. Pero alam ko lahat na nangyayari sa inyo. Ako nga unang nakaalam. Talagang malubhan na kalagayan niya. Hindi nila pinaalam sa akin yun, Kuya. Ako ang nagpasabi nun. Miss na miss ka ni Mama. Linggo-linggo, pinupuntahan niya ang bahay mo para linisin yon. Nang magkasakit siya, ako ang pinupunta niya doon para linisin. Tuwan-tuwa nga siya kapag nakakatanggap siya ng sulat galing sa'yo. Pero kuya, meron siyang hiling na gusto niyang ipaabot sa'yo. Na magbagong buhay ako. Tapos na yun, Selena. Tahimik na ang buhay ko sa Mindanao. Nasaan si Amy? Alam mo, Kaisa-isang pamangkin ko, hindi ko malalaman. kuya, hindi ko siya kinuwento sa'yo kasi Kinuha ng tatay niya, dinala sa Davao. Huwag ka na magpaliwanag. Mabuti nga, hindi mo nakatuluyan yun. kuya, wala ba akong maitatago sa'yo? Kapag mahal mo isang tao, wala. Henry, Ate, halika. guess what? May bibigay ako sa'yo. Talaga, ate? Advance Mhm. birthday gift mo sa akin? Advance birthday gift ko sa'yo, pero may bibigay pa ako sa birthday Double mo. birthday gift? Yay! Thank you, ate. Wow, ang ganda, ate. Katulad lang kay daddy. Diba request mo kay Daddy yan? Hindi ka niya nakalimutan, Henry. Pinabibigay niya sa akin yan. May pangako ko kay Papa Paolo. Ikaganti ko ang nangyari sa kanya. Patay na si Cortez. Hindi pa tapos ang laban. Yung tauhan ni Cortez. Okay yan. Gawin lang yung malinis. Hindi lang sa grupo nila. Pati sa pamilya. Sabi ko kay Arnold, ubusan na to ng lahi. Huwag niyong gagawin yan. Huwag idadama yung pamilya, walang kinalaman yun. Meron akong gustong patunayan kay Papa. Kaya mong hawakan ang iniwan niya sa'yo. Hindi mo kailangan yun, Arnold. Kilala ko, Papa mo. Nung nagdesisyon siya na ikaw ang ipalit sa kanya, alam niyang tama yun. Alam ko ikaw iniisip niya. Sakali mo wala siya, ikaw magpapatakbo ng grupo. Alam mo, Arnold, pakiramdam ko. Wala kang tiwala si Discarte na Papa mo. Ikaw ang nandyan kasi yun ang paniwala niya. Patagal kang inihanda sa trabahong to. Tama si Paolo doon. Nang magretiro si boss, pinabayaan kanya magpatakbo ng grupo. Para mahasa ka ng gusto. Big time ka na, Arnold. Huwag mo isiping mahina ka. Mahirap ang posisyon mo, oh. Kailangan maingat ka. Kaya may Papa mo. Walang sabit sa otoridad. Gawin mo lahat yun.
Walang problema. Balik na ako sa Mindanao. Kidnapping! May kinikidnap sa baba! Sir, kayo pala. Tara. Ang lalakas ng loob nitong mga to. Tiga! Sumama ka! Hoy! Nolt, sorry pero sa Mindanao na lang ako. Halika, may papakita ko sa'yo. Kidnap ah. Kahit kailan di namin nilinya ng papa mo yan. Matagal ka nga nawala. Hindi mo na ako kilala. Nolt, prueba yan. Hindi ako ganun kababaw. Mabuti pa. Abangan mo lang susunod na kabanata. Komplikado yung ginawa niya. Hindi biro to. Kung sinundo ko siya, hindi sana siya nakidnap. Lagi kami sabay umuwi. Nag-library ako kanina. Kasalanan ko to, hindi sana to nangyari. Christine, don't blame yourself. Kung sinundo mo siya, baka pati ikaw kinidnap na rin. Don't worry. Your mom is doing everything she can to get your brother back. Ate, ako na magdadala niyan. Ako na lang. Yun ang usapan namin eh. Kumain ka na, masama ang nalilipasan ng gutom. Kakain po ako, pero meron po ka-request sa inyo mamaya. Sabihin mo gusto mong sabihin habang kumakain ka. Pakibigay po sa ate Christine ko. Bracelet tsaka sulat. Ba't naman ako magbibigay? Magkikita pa naman kayo ng ate mo. Baka hindi pa po ako makauwi. Di ba po matatagalan pa po ako dito? Pagdating ng mami mo, uwi ka na mamaya. Ewan ko po. Sige, sige. Kukunin ko muna to. Uwi ka na mamaya. Hindi ko na madadala sa inyo to. Hulihin na ako ng pulis eh. Di po siguro, bait naman po kayo eh. Okay ka. Ikaw lang nagsabi sa akin yan. Dito na lang tayo maghintay, misis. Nasaan ang anak ko? Maghintay na lang tayo. Good evening, Mrs. Cortez. Mabuti naman at marunong ka tumupad sa usapan. Nandito na yung pera. Nasaan ang anak ko? Ray! Mommy! 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 Henry! Henry! Huwag niya siyang sasaktan! Tama na yan! Nagbigay na ng ransom. Dapat pinakawalan niya na. Nakikialam ka kasi. Hindi mo pa naman alam ang plano. Kapamilya sila ni Cortez, yung pamatay kay Papa. Ano ang kinalaman nila? Ba't mo sila dinamay? Wala akong pakialam kung sino mabangga ako. Bata o babae. Basta ako may pangako kay Papa. Mali pa rin, Arnold. Masyado ang puso mo man. Ikaw nga eh. May pinabagsak ang dalawang para.
Kaya nagtago ka ng Mindanao, di ba? May dahilan ng mga ginagawa ko at ang mga gagawin ko pa. Pare, may dumating ng mga SWAT! Tara! Hindi pa siguro nakakalayo. Habulin nyo! Kuya? Kuya? Babalik na ako sa Mindanao. Matindi na ang sitwasyon dito. Yung kidnapping na yun, yung nasa dyaryo, nakita ko yun. Ako mismo. Kailan ka babalik, kuya? Bahala na. Pero huwag kang mag-alala. Mamomonitor ko kayo. Yung anak mo pala, kunin mo yun. Gusto mo ayusin ko? Hindi, kuya. Kaya ko yun. Malapit na kami magkaayos. Sigurado ka? Hmm. Sige. Christine. Christine. Kailangan kita. Kakayanin natin tong dalawa. Tita, si Henry. It's very unfair. Ang bata-bata pa yan. You have to keep this in mind. We must survive this together. Paolo! May gustong kumausap sa'yo. Usap lang, ha? Usap lang. Oh, Dirty Harry. Si Oh. Kapitan. Nasa loob! Teka muna! Disarmado na ba to? Chief, hindi ako arestado. Imbitado ako. Hindi pwede! Kailangan ma-check muna natin kung armado ka o hindi. Hindi mo pwede makita si Captain Adolfo. Pagpamanhin mo. Ganun ba, sir? Paano, sir? Hindi na ako pwede pumasok, sabi ni SPO10. Mauna na ako. Pasensya ka na. Ang mabuti pa, magtimpla ka na ng kape. Sige na. Okay, sir. Walang ibig sabihin to, sir. Ano naman kung nando kami sa pinangyarihan ng kidnap. Nagkataon lang ho yan. Biyuda at anak ni Ringo Cortez ang napatay sa hold-up ransom. Si Ringo Cortez ang nakalaban ng tatay ni Arnold Torrevilla. Tingin ko may koneksyon na yun. Mahihirapan kayong hanapin yan. Grupo niyo pa rin ang prime suspect namin sa ngayon. Maupo ka. Wala naman kayong testigo o ebidensya laban sa akin. Kasi kung meron, kinasuhan niyo na ako. Hindi ako pwede magtagal, sir. Kung may sasabihin kayo, sabihin niyo na. Hindi ikaw ang target namin, kundi si Arnold Torrevilla at ang kanyang kanang kamay. Tulungan mo kami at hindi kita iipitin sa kasong ito.
Sabi ko na. May bargaining na mangyayari. Hindi pwede, sir. Walang dugo ni Judas ang nananaligtay sa mga ugat ko. Madali naman ako kausap, Paulo eh. Kung ayaw, di ayaw. Sir, eto na yung baril ng bata mo. Sandali! Kape mo! Sir! Babuhin mo man ako! Hindi mo ako mapapatupi! Salamat sa kape. Huwag ka magpapakita sa akin! Tarantado ka! Mainit! Magpapasisiw pa mukha ko! Gago ka! Gago! Si Paolo. Pinikap ng mga pulis. Tapos pinakawalan. Kung sakasakali. Delikado tayo ngayon, Arnold. Christine? Sabi ni Captain Adolfo, tatawag siya pag nagkaroon ng developments. Walang mangyayari dyan. We don't even know the suspects. Meron na silang suspects. I told Captain Adolfo I'll do everything to help them. Wag na, tita. Baka may masamang mangyari sa'yo. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ikaw lang pala. Wala ka pa rin kupas. Pero wala rin akong armas. Sigurista ka pa rin. Wala akong kasama. Nagbago ka na. Ibig mo sabihin, hindi ka na birador. Hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit mo ako sinetap. May nagutos sa akin. Hindi mo na kailangan malaman. Pero ikaw ang patong ng grupo. Tinraitor mo ako kaya ako na-wanted. Pero okay lang. Nagkaroon ako ng pagkakataong baguhin ang buhay ko. Mabuti ka pa. Ako tinamaan ng matinding karma. Anong kailangan mo sa akin? Wala kang karapatang magiganti. Ikaw may atraso. Alam ko. Makakabawi din ako sa iyo, Paolo. Mawala ka lang sa buhay ko. Nakabawi ka na. Meron na kami pinikap na suspect, pero pinakawalan din namin. I believe hindi pa ito yung killer. Eh, naaresto nyo na? Bakit nirelease nyo pa? Hindi siya arestado, Doktora. Invited lang siya for questioning. It was a tactical decision on my part, which I'll explain to you pag nakita tayo.
Thank you, Captain Adolfo. Mabuti naman pala may development sa investigation nyo. Okay, thank you. Christine, dapat isinama mo na to kay Henry. Advanced gift ko sa kanya to para sa birthday niya. But keeping this bracelet will only make you feel sadder. I must keep something to remind me of him. We'll always remember them no matter what. Pero ang mahalaga ngayon, ang mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay nila. And I will move heaven and earth to make that happen. Ang tagal na ka-off yung cellphone mo, Paolo. Eh, ayoko kayong makakausap eh. Na ngayon, di ko maintindihan kung bakit yung ginawa yun. Pamilya ni Cortez ang niyari natin. Inunahan lang natin sila. Natakot kayong gantihan ng isang bata. Wala na tayong magagawa, nangyari na yun. Kung buhay lang yung papa mo. Ikaw, kasama to mga to. Pinagbabatukan kayo nun. Huwag na natin pag-usapan yun. Kailangan na, Arnold. Mahirap mag-umpisa sa mali. Trabaho kung trabaho. Huwag mong pe-personalin. Masisira lahat ng diskarte. Palpak ang trabaho. Huwag ka na makialam sa mga plano namin. Di ba ikaw na nagsabi? Na ayaw mo nang bumalik sa grupo. Mas maganda na sa akin yan. Wala akong lugar sa grupo niyo. Magmumukha ka naman ingrato nun, Paolo. Isipin mo na lang yung ginawa ni Papa para sa'yo. Napakalaki ng utang na loob ko sa papa mo. Pero lahat yon, pinaglingkuran ko. Alam mo kung buhay siya ngayon? Siya mismo magsasabi sa akin kung malas na ako sa inyo. Alam niya ng mga sikreto natin. Ipapahamak tayo niyan. May nagtip sa amin. Dinala ka raw sa headquarters sa mga parak. At nakalabas ka ng ganun-ganun na lang. Paano nangyari yun? Wala silang testigo o ebidensya laban sa akin. Pati sa inyo. Huwag lang kayong gagawa ulit ng kapalpakan o magpapanik. Hindi kayo pwedeng arestuhin. Alam mo, Arnold, para tumagal ka sa linyang to, dapat yung kanang kamay mo, hindi puro to. Dapat meron ito. Basta mangako ka, Paolo, na hindi ka titistigo laban sa akin. Makalayo lang ako rito. Makabalik ako sa Mindanao. Wala kayong maririnig sa akin. Meron akong kukunin sa bulsa ko, ha. Walang magpapanik. Itaas ang kamay. Ano itaas mo yan? Huwag mo siyang payagang umalis. Walang gagalaw, Rocky. Gago ka ba't mapiliin? Mas gago kung bubuhay ko siya! O ano? Ha? Tayo ba magpapatayan? Tsaka wala rin kwenta patayin siya! Ano gusto mo? Ano gusto mo? Tangina! Tol! Tol! Wala ka naman dito! Dali! Dali! Please!
Selena, Kuya, nasa ospital tayo. Ligtas ka na, kuya. Kinamot na nila mga mata mo. bakit? Mabubulag ba ako? Hindi, kuya. Temporary ka lang daw mabubulag. Pero tapos ng operasyon mo, wala naman mga komplikasyon nangyari eh. May ibang tao rito. Si Vincent, kuya. Yung kasama ni Kapitan Adolfo. May makasama akong pulis. Para sa proteksyon mo. Proteksyon? Baka naman natatakot lang kayo baka tumakas ako rito. Huwag kayong maglala. Malabo mangyari. Kasing labo ng mga mata ko. Pero ang sabi ni doktora, maibabalik agad ng paningin mo. Diretso naman ako ng bilibil. Kuya, di ba sinabi ko naman sa'yo tutulungan ka ni Kapitan Adolfo? Sigurado may kapalit yun. Buhay pa pala si Paolo. Inooperahan daw yung mata. Kino-confirm ko na lang saan siya dinala ng mga pulis. Paano mo naman nalaman na iniligtas ng mga parak si Paolo? May asset ako sa headquarters. Hindi pumapalpak yun. Gagamitin daw siya ni Kapitan Adolfo para idiin tayong dalawa. Kay Paolo, ang pangako ay pangako. Hindi na tayo tuturo sa mga pulis. Uwi na lang yun ng Mindanao. Minamin na obra ng mga pulis si Paolo. Makukumbinsin nila yun. Isang tao lang pwede magpabago ng isip ni Paolo. At wala na siya. Ano ang papa mo na naman, Arnold? Wala na papa mo. Iba na ang sitwasyon niya. Kapag kumanta si Paolo, lahat ng ipinundan ng papa mo, liripa rin ang hangin na parang abo niya. Hindi huda si Paolo. Tama na itong usapan na to, Rocky. Mas ligtas ka dito, Paolo. Mahirap na magtagal ka na doon sa ospital. Dati kong grupo yung kapitan. Bulag nga ako pero kilala nila ako. Dito alisin ang benda sa mga mata mo mamayang gabi. Tara. Dali mo nga ako sa tubig, Tol. Okay. Sampung metro ang layo natin sa tubig, no? Oo, kuya. Tahimik. Walang kalapit bahay. Tama ka. Alam mo, kuya, kahit wala ka nakikita, ang talas mo pa rin. Walang makakalusot sa'yo. Yung supply natin dito, dala na ho ni na Levy. Ibababa na ho yun dito. Si General lang nakakalam na dinala natin si Paolo dito. I don't want this to leak out. Yes, sir. Vincent, Sir? sabi kay Dirty Harry na paganda tayo ng merienda. Yes, sir. Hari, sabi ni Kapitan, maghanda ka raw ng pagkain. Sir, yes sir! Ilan po katao? Ang yabang mo no? Kung magsalita ka, para mista ka ng pagkain Tignan mo nga laman ito. Tubig? Tubig lang? Pambihira ka Sir, sandali. Aba, Eto lang ang katapat niyan, sir. Tanggal tiyak ang gutom nyo. At may instant merienda na tayo dahil meron tayo Nissin Cup Noodles. ayos! Ano pang hinihintay mo? Mag-ayos ka na para sa walang tao. 8. Gawin ko na kayo 10 para sa akin 2. Sige na, tirahin mo na. Yes, sir! Kuya, may magandang article dito, babasahin ko sa'yo ha. Mahiwaga talaga ang mga pamamaraan ng Diyos. Tulad na lang ng storya ni Sol. Nung una, masugid at walang awang pinapatay at pinahihirapan ni Sol ang mga Kristiyano. Pero, binulag siya ng Diyos para maliwanagan ang isip niya. At si Sol ay naging Pablo.
Isa sa pinakadakilang santo ng mga Kristiyano. Galing sa saywar ni Kapitan. Ano? Si Kapitan lang ang maglalakas loob sa yung sabi, ikwento mo sa akin yan. Di mo kilala si San Pablo eh. Si San Miguel kilala mo. Kuya, kawa. Tsaka si San Juan. Kaya pala sa umaga tinatanggal ang benta. Para may makita kagad. Di parehas nito. Una ko naaninag. Dilim din. Kuya, gabi lang pwedeng magpunta si doktora dito. Kapag wala siyang trabaho. Sir, bantayan niyo yung doktora na yan. Kapag naalaman ng grupo kung sino yung kumamot sa akin, madadama yan. Eh paano, sir? Palagay niyo ba? Ako kumbinsin niyo siya na tumistigo laban dun kina Torrevilla. Walang mawawala kung susubukan ko. Siguro naman. Eh, sir, alam ba niya na kalaban na siya ng grupo ni Arnold? Nakaalis sila Arnold, Drac at mga close-in security niya bago nagkasabugan doon sa bodega ng mga surplus. Di pa gagalaw yung mga yon pero alam nilang buhay ako. Oo, but for how long? I believe they want you dead more than alive, Paolo. Marami kang alam eh. Magsalita ka lang at ipadadampot ko mga yon. Alam namin si Arnold ang nag-utos na patay na mag-ina. Mahirap patunayan yan, sir. Kailangan dyan may witness ka. Ay, witness. Kaya nga open kami sa anumang deal na gusto mo. Si Arnold ang pinoprotektahan mo. Gagawin na lang namin siyang accessory, imbis na mastermind. Eh di gagaan ang sentensya niya. Pero hanggang dun lang kami. Ano, Paolo? Sinabi sa akin ni Kapitan na dito kita makikita, Doktora. Gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Alam niyo ba kasama ako ron sa mga... Alam ko. At hindi rin ako magsisinungaling sa'yo na meron akong motibo sa paggamot sa'yo. Hindi naman coincidence na akong nag-opera sa'yo. Nilapitan ko si Kapitan nang binalita niya sa akin na nabulag ka. Ginamot niyo ako kahit alam niyo. Nung makita kita sa ospital, gusto na sana kitang pabayaan. Kaya lang hindi ko magawa. Importante sa akin ang buhay ng tao. Hindi kagaya niyo. Hindi ka ba nakukonsensya kapag naaalala mo yung pagkapatay sa kapatid ko at sa anak niya? Sino hindi makukonsensya? Pinatay sila parang hayop. Patunayan mo sa akin na hindi ka hayop kagaya nila. Malaki utang na loob ko sa inyo. Alam ko yun. Hindi ko makakalimutan. Naibalik ko sa iyo ang paningin mo. Pero kailanman, hindi na maibabalik ang buhay ng ate ko at si Henry. Pero mabibigyan mo ng katarungan ang pagkapatay sa kanila. Tulungan mo si Captain Adolfo. Tumistigo ka. Hindi ka na sana nakakita ulit. Christine? Kasama siya sa pumatay kila Mami at Henry. Bakit mo siya tinulungan? Halika na. Sabi mo hindi ka kapareho ng mga kasama mo. Utang na loob. Sana meron ka nun, Paolo. July. Nakarin na natin to. Saan kaya nagpunta yun? Ewan ko. Pero may spare key naman ako eh. Ah. Hop! Walang bubulot! Arnold Torrevilla! May warrant of arrest ako para sa'yo. Ang forma mo! Mga bata! May warrant of arrest ako para sa inyong dalawa. July, tawagan mo! Bossing! Tawagan mo si Atty. Angels para matapos na to! Tuloy yung meeting bukas! Dahil Bayos to! Sige na! Sumama na kayo ng tahimik! Sige na!
Dali yan dun! Sige, sakay! Sir, we're ready to go! Huwag na natin patagalin to! Sorry, sir. Mukhang magtatagal kayo sa city jail. We have a solid case against you. Sige na, sige na! I'm really, really sorry for everything. Naintindihan ko yan. Mahal na mahal ko si Henry, Paolo. Mahal ka rin niya. May pinabibigay siya sa akin. Iniwan niya sa akin to. Para sa'yo. Mabait na bata si Henry. Bakit niyo siya pinatay? Oo nga. Bakit niyo pinatay? Mabilis yung pangyayari. Sorry ha. Hindi ko napigil. Mabuti hindi mo nawala ang mga to. Doon pa nga lang sa burol. Gusto ko nang ibigay yan. Nakakulong na sila. Sentensya na lang para sila ma-lethal injection. Irene, hindi bulag ang hustisya. Ako mismong magpapalinaw ng mga mata niya. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko pababayaan si Christine. I cleared everything with Captain Adolfo, tita. At saka hindi naman ako magtatagal doon. Sasamahan ako ni Vincent, yung tauhan ni Captain. Don't worry about me. You know naman, I can take care of myself. Exciting nga yung boat ride to the island. Kasama ko naman yung driver ko. Baka nakakalimutan mo, I'm a champion swimmer. Nakukonsensya lang kasi ako, tita. I just want to make up for the things I did to him. Nagsuspecha ako sa kanya. Sinampal ko siya. Tapos, ngayon siya pang tumutulong sa atin. And he's putting his life on the line. Makilala ka, puso ko ay saya. Tunay na nga kaya itong aking nadarama. Bawat saglit laging ikaw ang laman nitong isipan. Alaala kita sa tuwing ako'y nag-iisa. Basta't ikaw, puso'y para sa'yo. Basta't ikaw, damdamin ko. I found out something about him. Alam mo, tita? Mabait siya. Wait a minute, Christine. Huwag mo sabihin sa akin. Di ba galit na galit ka sa kanya? Bakit ngayon? Nagbabagong tono mo. Damdamin ko'y iyong-iyo, lahat ibibigay. Ibigin mo lamang ako. Sa'yo
sandali. Pakipirmahan niyo lang. Thank you. Salamat po, Doc. Doktora, Yes. kailangan po kayo sa ER. Okay. That on or about the 12th of May 2002, in the city of Quezon, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, said Arnold Torrevilla and Enrique Esteban did kidnap Henry Cortez for ransom, and with treachery and abuse of superior strength, killed him and his mother, Irene Rivera Cortez, contrary to law. How do you plead? Not guilty. Not guilty. Order. Today in open court, accused Arnold Torrevilla and Enrique Esteban, assisted by their respective counsels, entered the plea of not guilty. Set this case for hearing on July 8, 2003 at 8:30 in the morning. So ordered. Call the next case. Mukha yatang ginabi ang house call mo rito, doktora. May operasyon ako kanina pero inisip kong dapat magpunta na ako dito para makapagpasalamat sa'yo. Baka kasi hindi na ako magkaroon ng pagkakataon. Ginawa ko lang naman yun. Dapat, di ba? Paolo, alam mo sinabi sa akin ni Captain Adolfo, malabo na raw na maabsuelto pa sina Arnold sa kaso nila. Kapag nasintensahan yun, tatakas yun. Di pa tapos tong laban natin. Paolo, anong ginagawa mo dito? Nag-iisip. Tungkol sa takbo ng buhay ko. Mga sikreto. Mga sikreto? Dito. Baka naman makaluwag sa damdamin mo kung ihingo mo yung mga sikretong yun sa ibang tao. Ibang tao. Totoo na nag-iisa lang yun. Yun yung taong pinakamalapit sa'yo. Mahal mo. Eh hindi pala akong dapat nandito ngayong gabi. Sana pala nandito si Christine. Hindi siguro. Paolo, alam mo, nahuhulog ng loob niya sa'yo. Kala lang niya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko siya gagawa ng masama. Kasalanan mo yun. Kasalanan ko? Ikaw talaga yun. Inaantay ko mahulog ang loob sa amin. Wala kang pinag-interesan kundi gamutin yung mata ko. Yun lang naman kasing alam kong gamutin. Paano yan eh? Maghahanap pa ako ng espesyalista sa puso. On second thought, baka pwedeng ako na rin. You know you can always ask for a second opinion. Opinion mo lang ang kailangan ko.
Sakay, dali! Paolo. Si Hitler. Captain Adolfo. Mag-iingat kayo dyan. Magpapadala ako ng reinforcement. Bakit, sir? Nakatakas ba si Arnold? Mabilis ang nangyari. 2 buwan ang ginamit ang mga tauhan nila. Nadisarmahan lahat ng tauhan natin. It was all over in a few minutes. I-monitor nyo kaagad si Christine tsaka si Doktora. Nasa peligro din sila. Sigurado akong tatargetin sila ni Arnold. Sila na lang natitira. Pamilya ni Cortez. Okay. I'll inform you of their whereabouts, Asan. Yes, sir. Thank you, sir. Buti naman! Nakarating kayo ng Matiwasay! Actually, kanina pa kayo naantay ni Sir Paulo eh. Pero alam nyo, duda ako kung makakauwi pa kayo ng Matiwasay. Sabi ko na nga, be. Maganda si Paulo. Tagilid! Atras! Christine! Tita! 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 Hoy! Nakaupo ka! Ha? Bitawan mo ako! Liga! Ano? Akala ko ba anahin mo ka ng bala? Dali! Masyado kang mainipin eh. Dito! Kamusta na siya? Tulog na. Binigyan ko siya ng Valium. Pasensya na kayo, nadamay kayo sa gulong to. Nung nabalitaan kong nakatakas si Arnold, alam ko, hindi lang ako ang tatargetin niya. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba talagang galit niya sa amin? Mahabang istorya, Doktora, pero ang dapat siguro ngayon mag-ingat kayo. Kakausapin ko si Captain Adolfo na tanggalin ka na sa misyong ito. Huwag niyong gagawin yung Doktora.
Ito lang ang paraan na alam ko para makabayad sa mga tulong na ginawa niyo sa akin. Tsaka naumpisahan ko na eh. Tatapusin ko na. Pero parang hindi na tama, Paulo. Hindi ka naman namin inoobligang gawin mo to. Kusang loob kong ginagawa to. Ayoko masira sa salita. Ang pangako ay pangako. Ang hirap ng gusto kong gawin. Napakahirap. Yung gusto kong kalabanin, para kong kapatid. Bunso kong kapatid. Si Arnold. Ba't pipilay-pilay ka? Na-sprain eh. Muntik nga hindi makasama kay Papa. Tagal na rin natin di nagkita. Mga bayo ka. Matatanggal yan. Nako, baka doble pilay pa abutin ko niyan. Hindi na ako makakabayo pa. Isang bagay pa nga pala, Paulo. Tungkol sa posibleng papalit sa atin. Pagdating ng araw hindi maniniwala sa trabahong ito. Ano po ba ibig niyo sabihin? Hindi sila naniniwala na kailangan ng disiplina at unor sa mundong ito. Masyadong maiinit ang mga dugo nila. Ang problema sila ang bago at tayong luma. Kaya ho luma kasi nagtatagal. Paano ko ipupukpok sa utak ni Arnold ang katotohanan? Hindi magandang impluwensya si Rocky sa mga kasama niya. Ano pa magagawa ko? Ipangako mo sa akin, kapag wala na ako, kung sakaling tubuan ng sungay si Arnold, ikaw mismo ang puputol sa mga sungay na yan. Magagawa ko lang ho yun para iligtas yung buhay niya. At ilayo ang apelidong Turbina sa kahihiyan. Inday? Day? Inday? Hindi magagawa ni Arnold yan. Pero magagawa ni Rocky. At malamang, siya na ang nagpapatakbo ng grupo. Yun pa. Wala namang kukote yun. Puro paheg. Anong sabi ng maid siya? Hindi namin siya makausap na matino eh. Nag-breakdown sa takot. Alam niyo ba kung saan nagtatago? Pina-follow up ngayon ni Rodrigo. And I expect solid information tonight. Teniente! Kaya ako bumuo ng grupo eh. Kasama si Vincent, si Teniente Rodrigo, si George, si Ray, si Benny. Sir! Sir! Magbo-volunteer po ako! Pwede ako lookout! Lookout na lang dito sa opisina. Kaya na nila ang misyong ito. Wow, Haneb. Gusto ko lang liwanagin. Sir, naduda pa rin kami kung pwedeng pagkatiwalaan ang taong yan. Mahirap na. Ang sabi nila, minsang kriminal, laging kriminal. Matagal ko na rin nakakasama si Paolo, Batch. Nagkakamali ka lang siguro ng basa. Baka lumabas ang totoong kulay niya. Malagay tayo sa alanganin. Alam mo, Teniente, ang kulay ng kriminal at ang kulay ng pulis, halos pareho lang. Hindi nagkakalayo. May tsapa lang kayo. Akin ay tsapa mo. Ako ang pulis. Ikaw ang kriminal. Paolo, iniinsulto mo ba ako? Teniente, sandali! Tama na! You team members have to trust each other. I have to carry this mission tomorrow night. Hindi tayo aalis hanggat di natin tinatapos ang problema natin kay Paolo. Isipin natin ang grupo, Arnold. Gusto ko kasing isipin ng mga kalaban natin na may kamandag pa rin ang grupo natin. Sa ginawa natin kay Cortez, sa pamilya niya, at sa pagtakas natin, sigurado ako, takot pa rin sa atin ang mga yun. Tayo may problema, sila matatakot. Dahil alam nila
pwede natin targetin ang pamilya nila. Arnold, nagawa na natin yun. Nung abusin niyo magtiya, pumalpa kayo. At hindi niyo pinalab sa anong planong yun. Darating ang mga kontak kong pulis. Arnold, makakatulong sila sa atin. Kung gusto mo lumabas ng Pilipinas, kaya nila. Kung gusto mo namang tapusin ang problema natin kay Paolo, pagagawa nila ng paraan. Ba't mo ba pinipilit yan, ha? Kuya! Kung magagawa niyo ng paraan, makalabas kami ng Pilipinas. Magbabayad kami malaki-laki. Kahit dumaan pa kami ng Mindanao. Pero mukhang tama si Rocky, Mr. Torrevilla. Tapusin niyo ang problema niyo kay Paulo Guerrero. Labas ako sa problema ngayon. Ngayon, kung gusto niyo gumalaw, bahala kayo. Ang gusto ko lang ay makapag-abroad. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Dalhin niyo dito si Paolo. Napakalaki ng atraso niya sa grupo. Gusto ko akong tatapos sa kanya. Sa harapan ni Arnold. Tuloy pa rin ba ang plan B? Kapag hindi siya sumunod sa kasunduan namin, baka unahin ko pa siya kaysa sa kaibigan niya. Siguraduhin mo lang na perpektong plano natin. May kasama kaming pulis. Baka maging problema natin. Naging malapit siya kay Paulo. Hindi problema yan. E di, sabay natin silang tudasin. Ngayon, kung nahihirapan kang pumatay ng kapwa mo pulis, alam mo nang gagawin mo? Get ready to pull out. Na-pinpoint na ang hideout ni Arnold. Reliable information ito. Kanino bang asset yan, sir? Kay Teniente Rodrigo. Kritikal ang operasyong to, sir. Sana walang bulilyaso sa impormasyon. Nakatrabaho ko na tong asset ni Teniente. Kilala ko siya. I expect to infiltrate the hideout by 2300 hours. Tapusin na natin to, Paulo. Hindi na ako magsasalita. Di ka rin naman kasi makikinig. Lalo na ngayon si Selena na ang nadamay sa away ninyo ni Arnold. Marami na akong laban na pinuntahan para kay Mr. Torrevilla. Kahit kailan di ako nagpaalam kahit kanino. Sa mama ko, si Lina. Pero ngayon magpapaalam ako. Mahirap kasi mga ako na makakabalik pa ako. Pero hindi mahirap mga akong maghihintay ako. Mukhang kasiwa ka sa misyong ito. Sa ganitong mga lakad, mahirap magkumpiyansa. Mabuti na yung sigurista. Sino naman ang pagdududahan mo sa grupo? Kung tutuusin dapat sa lahat. Pati ako?
Pero bakit ka nagdududa sa iba? Marami na akong eksperyensya dyan. Yung iniisip mong hindi Judas, mas Judas pa pala kay Iscariote. May sasabihin sana ako sa iyo eh. Kapag nalusutan natin itong misyon, ipagpapalim ko sana si Selena. Kung okay sa kanya, okay sa akin yun. Hindi problema yan. Harry? Sigurado ka ba dito tutuloy si Kuya pagkatapos ng misyon niya? Alam niyo, ma'am, sabi sa akin ni Hitler, ni Captain Adolfo pala, nabanggit at sinabi niya kay Sir Paulo na dito kay babalikan at susunduin. Kaya tingin ko niyan, pagkatapos natin kainin yung donut at yung fried chicken, tsak, parating na yun! Sige, Harry. Kumuha ka na dyan. Okay. Huwag ka mag-alala. Everything control here. Ano bang nangyari, tita? Tumawag si Captain Adolfo na tapos na yung raid. Paano? Ano nangyari? Hindi siya sigurado. Hindi niya alam. Hindi ka dapat nagtiwala kay Guerrero. Kahit saang anggulo ko tingnan, kriminal pa rin siya. He will not hesitate to set up our operatives. Sir, pinatap kami ni Guerrero. Nadali si Fabian at Teniente Rodrigo. Di ba, sir? Napatay naman namin sa Rocket Chardon. Si Vincent, si Paulo, nasaan? I still believe that using Paulo Guerrero is both morally and legally valid, sir. Kaya wala siyang dahilan para i-set up niya mga tauhan ko. Hindi kayo maniniwala sa akin, sir, pag sinabi ko sa inyo na may paninindigan si Paulo. Na tinanggap niya yung mission na inassign ko. And I believe he accomplished it. Pero bakit si Arnold ang karga-karga niya pagkatapos ng encounter? Alam ko kung bakit. Parang kapatid ng turing niya dito. Kay Arnold. Kaya karga-karga niya to. Respeto sa patay ng isang kamag-anak o kaibigan, sir. Ako higit sa kanino man sa kwartong ito ang nakakakilala kay Paulo. Retarado ka na, Montes. Ano pang interes mo sa kasong ito? Malaki. I was forced to retire because of my disability. At si Paulo Guerrero ang may kasalanan nito. Pero kung may atraso sa kanya. Alright, tell us everything you know. Nang gabing napatay ni Paulo ang dalawa sa tauhan ko, everything was a setup. The plan was to rob out Paulo. But the plan backfired on us. Bakit hindi mo sinabi yan noon? That was the biggest mistake of my career. As a cop. Minsan ako hindi nagsabi ng totoo.
Kaya napilitan magtago si Paulo sa Mindanao kahit wala siyang kasalanan. Masyado nang mabigat sa konsensya kung wala pa rin akong gagawin. It is not right to commit another injustice on Paulo Guerrero, an innocent man. Tulog, Mami. Amy, Tito? nakuha ka na pala ng mami mo. Sandali lang, ha? Sabi ko na eh, ikaw lang ang batang pupunta sa akin dito. Tito, may pasalubong po kami sa'yo. Kuya, tinakot ko siya. Sinabi ko sa kanya, pag hindi... Pasensya ka na. Pagkikita natin parang soap opera. Kung todo rin. Di ba? Kuya, hindi ka na lang magtatagal dito. Sino namang marunong ang nagsabi niyan? Si Doktora. Paulo, hindi naman ako naniniwalang nagawa mo yun sa mga kasamahan mo. Alam mo, Diana, nabibilang ko lang sa daliri ko yung mga taong naniniwala pa sa akin. Ikaw? Si Lina? Christine? Si Kapitan siguro? Paulo, hindi naman importante kung ilan ang mga taong yon. Mababago pa rin naman natin ang mga nangyayaring ito. You and me against the world. Hindi ba ganun dapat? Gagawin ko ng paraan para luminaw ang lahat. Ang dami mo nang natulong sa akin. Hindi lang mga mata ko. Pati buhay ko, ikaw magbibigay ng liwanag. Akong nagtulak sa'yo sa sitwasyong ito. I should be the one to get you out of this mess. Alam ko magagawa mo yun. Vincent? Vincent? Si Paulo. Nakakulong siya, Vincent. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Hindi ako naniniwalang magagawa niya yun sa'yo at sa mga kasama mong pulis. Kay Paulo ang kaibigan ay kaibigan. Vincent, payagan mo na ako magpatawag ng media dito. Alam kong gawa-gawa lang nila ang mga binibintang nila kay Paulo. Vincent, sabihin mo na yung totoong nangyari. Kailangan ka ng kaibigan mo ngayon. Totoong may setup. Kailangan linawin ko ang bagay na to. Pwede akong tumahimik na lang. Para sa reputasyon namin mga pulis. Pero pag ginawa ko yun, masasakripisyo ko ang isang kaibigan. Hindi ko alam kung maliligtasan ko pa ito. At ayoko naman makonsensya sa mga nalalabing araw ko pa dito. Ang sabi nga ng karamihan, only the truth will set you free. Ito ang katotohanan.
Hayop ka, Paolo. Hindi mo talaga kami tinigilan, no? Wala kang utang na loob! Ipinangako ko sa papa mo. Ako puputol ng sungay mo. Puro ka lang taktak eh. Nag-iisa ka lang naman. Pinili niya maging bayani. Kaya hindi kayo para sa isa't isa. Hindi kayo magkaswerte. Masakit talaga. Pero ano bang magagawa ko? Buti na lang nasabi muna niya ang totoo. Alam kong gagawin niya yan. Basta't magkamali lang siya. Mabuti siyang tao. Pasalamat ka kay doktora. Ginawa niya ang lahat para maabsuelto ka. Come in. Hindi ako nakapagpaalam dun sa libing kanina. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng tulong mo. Kami nga ang dapat magpasalamat sa iyo, Paulo. Sinabi ko naman sa'yo. Pangako ay pangako. Pero hindi ako nagpunta rito para magpasalamat lang. Gusto ko sanang magkwento sa taong alam kong makikinig sa akin. Meron ka na namang personal na sikretong gustong sabihin? Sabihin na natin gano'n. Tungkol dun sa nangyari sa enkwentro. Okay. Nakikinig ako. Alam niyo ba nung gabi niya? Hindi ko alam na lahat pala ng baril nakatutok sa likod ko. Kaya pala may bulong ng bulong sa tenga ko. Siguro yung Angel de la Guardia ko yan. Sinasabi sa akin na huwag ako masyado lumapit doon sa mga kasama ko kasi yayariin nila ako. Yun. Ginawa kong taktika para humaba buhay ko. Paulo! Bakit? Nasaan ang mga hostage? Anong hostage? Ang galing mo, Kapitan. Pabayaan mo na ako, Paolo. Aalis na ako ng Pilipinas. Gagawin mo pang komplikado yung sitwasyon. Pwede ka naman sumuko. Para akong ipitin nyo? Alam ko mas matimbang sa akin si Paulo eh. Nagutas na't lahat. Siya pang kakampihan mo. Tama na, Rocky. Mag-a-abroad tayo na pag-usapan natin! Walang masisisi rito kundi mga sarili ninyo. Ang punot dulo nito, pagpatay nyo sa magina ni Cortez. O paano? Unti-unti nang humihigpit ang lubid sa inyong mga leeg. Tarantado ka talaga, Rocky! Ikaw na lang papaligiran! Ikaw pa matapang! Ang hirap mong basahin. Mas hudas ako kaysa kay Iscariote. Pero aaminin ko, kailangan eh. Ito na natin to, Rocky! Tatakas tayo! Hindi ka kasama sa plano ko.
Iiwan ko sana si Vincent at si Teniente Rodrigo dito para tapusin ang negosyo natin. Hindi na kita kailangan. Anak na. Tol, okay na, Tol. Tol, nasungay ko. Paolo! Mukha yatang di mo na ako kayang patayin ah! Kami na uso ngayon! Oo nga. Kaya hindi kayo nagtatagal. Kala ko iba ka. Maghuhudas ka rin pala. Sorry, Paolo. Huwag mo sasabihin ang katotohanan kay Selena. Alam mo, katotohanan lang magpapalaya sa'yo. Paolo, bakit sa akin mo sinabi to? Bakit hindi kay Captain Adolfo? O kay Selena? O kahit kay Christine? Kanino mo sinasabi yung pinakatatago mong sikreto? Diba? Sa taong pinakamamahal mo. Huwag mo sabihin. Babalik na ako sa Mindanao. Huwag mo nang ibahin ang usapan. Paolo, paano na si Christine? Mahal ka na niya. Bata pa si Christine. Darating pa yung lalaking para sa kanya. Ayokong masaktan si Christine. Babalik na ako sa Mindanao. Hindi ibig sabihin ng pag-alis ko rito. Wala na ako sa buhay mo. Mag-aantay ako sa rancho. Kailangan mangako ka sa akin na susunod ka. Hindi ko alam, Paolo. Ang hirap magsalita. Kasi tama ka. Ang pangako ay pangako. Ayaw mo mangako.
Paolo? Pupuntahan kita sa rancho. Hintayin mo ako doon. Meron akong magandang ibabalita sa'yo. Yeah. I am the new model of a new beauty product line. Pero 2 years yun, Paolo. Congrats. Kaya lang, I also have bad news for you. 2 years ang contract and I can't get married for 2 years. I know it's unfair. It's not right to tie you down to a commitment. Huwag kang mag-alala sa akin. I'm really, really sorry. Maagang house call mo ngayon, doktora. Andito ang pasyente mo. Wala sa loob. Pinapangunahan na kita. Malungkot dito. May mas lulungkot pa ba sa ospital? At hindi naman magiging malungkot kapag may kasama ka, di ba? At saka malungkot, di ba, kapag hindi mo kasama yung taong nasasabihan mo ng mga sikreto mo. Mabuti na paalala mo sa akin. Meron pa akong isang natatagong sikreto. Hindi ko pa nasasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Alam mo, Paolo, it's never too late. Etong sikretong to. Dito sinasabi. Pinararamdam to. Pinaparamdam? Mhm. Paano? Ganito? Mundo ko'y naging makulay. Tanging ikaw lang ang dahilan ng lahat. Kaya ang puso kong ito'y natutong sa'yo palang natutong magmahal. Ang buhay ko ngayon'y binigyan ng kahulugan. Sa'yo palang umibig ng ganyan. Puso'y naghihintay sa muling pagbalik. Hiling ko lang aking mahal. Ikaw ako sa habang buhay. Pag-ibig kong ito'y sa'yo pa lang. Ikaw